Yes, Admar, MJ, magandang gabi sa iyo. Tinernohan ko si MJ ngayong gabi dahil nakita kong nakaberde siya. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Opo, dito muna tayo dahil kayo po ay hindi sumipot ba sa subpina? Ano bang katotohanan nito at kinukonsidera nyo raw po na kasuhan si NBI Director Matibag? Yes, actually, Admar, nag-usap kami kahapon ni Atty. Topacio. Ilang araw bago pa niyan, no? Nag-uusap kami and then nag-finalize kami kahapon. Kasi nga batay dun sa subpina. Ito rin yung subpina noong kung hindi nyo kung maalala ninyo, no, mga 1.5 months ago, na subpina sa amin ng 18 Marines, parehong-pareho na para bang kinapipins yung sinasabi nga ni Atty. Topacio. And minabuti namin ni Atty. Topacio na sabi niya, hindi ko na kinakailangan pumunta, siya magtutungo doon at batay doon nga sa aming pag-aaral o doon sa aming nakikita, ay pwede kami magsampa ng kaso laban kay Atty. Matibag. And particular siguro matawag ang atensyon ng NBI dahil nga sa mga ginagawa lang ganito na para bang, alam mo yung kaso na binabanggit, nung unang banggit ito ni Senator Alan Peter Cayetano sa Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Dante Marcoleta. Sabi niya, di ba, sabi niya marites. Itong pinapalabas ni Atty. Melvin Matibag ng NBI. Hindi ko pa alam yung mga panahon na yun. Tapos nung mabasa ko na mismo yung affidavit ng kanyang pinagbatayan na sinasabi niyang nagbigay daw ako ng pera o nag-alok ng pera para magsalita yung mga Marines, ay ang kinikwento niya ay galing sa isang kwento na ikinuwento rin doon sa isang tao. Kaya nagulat ako, no, at parang bang talaga marites yung nangyari doon sa kanyang pinagbabatayan. At ako nga, nung nasa committee pa lamang, hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataong sumagot, nandun din naman ako, kasi mismong yung mga Marines na ang sumagot tungkol dito at nagbigay ng kanilang pahayag. Katunayan, sa kauna-unahang pagkakataon, doon ko lang din nakita, no, na medyo naiyak yung mga Marines dahil nga yung kinalalagyan ng kanilang mga sarili, particular yung namatayan ng kapatid, no, si Sergeant Manalansa, na talaga namang naapektuhan lahat nung nanonood na nandoon. Kaya medyo hindi maganda, no, yung resources ng NBI nagagamit sa hindi tamang bagay. Imbis na tingnan, imbestigahan yung korupsyon, ginagamit to para sa panggigibit ng mga tao, pang-iipit, pagkakaso sa mga tao na nagsasalita tungkol dito sa korupsyon. Opo, so ibig niyo pong sabihin yung sinasabi nilang meron daw kamag-anak, hearsay lang din yung kanyang information na natanggap? Walang Admar kasi ikinuwento. Nung sinasabi niya may yung balang biyanan. Yung isa daw sa mga Marines ay biyanan niya at naikwento sa kanya. So ito naman ang ginamit para gamitin doon sa affidavit. At kung tutusin, kung itong pagbabatayan ng NBI, hindi parang pangalawang kwento sa kanila na sinasabi lang may suhol at bigla nilang sinabi lang sa komite. Hearsay nga yun eh. Narinig nyo naman mismo yung mga Marines na nagsalita nung sila yung nasa komite at kung ano mga kanilang pahayag tungkol dito sa 5 million na binabanggit. Opo. Noong humarap po itong si NBI Director Matibag sa Senado sa last na pagdinig under Gatchalian Block, under Tulfo na Blue Ribbon, kinwestiyon niya yung kredibilidad ng mga Marines. So ibig sabihin, may double standard doon sa kinwestiyon dito sa kanilang naging testigo, hindi kinwestiyon yung pagbabahagi ng impormasyon. Yun na nga, Admar di ba, itong mga taong to, ang sabi nila, si Saldico ang mastermind. Di ba, may kaso na silang isinampa kay Saldico. Ito ang mga taong kasama ni Saldico na may sinasabi nating personal knowledge, may kaalaman. Sila mismo ang kasama doon sa pagdi-deliver ng pera. Imbis na imbestigahan yung kanilang binabanggit, ay sinasabi na naman na questionable yung kanilang kredibilidad. Kaya hindi mo din maintindihan kung ang mastermind, sinasabi nila ito ang siyang pinuno ng korupsyon na nagaganap sa ating bansa, bakit itong mga bataan o yung mga tao niya na nagsasalita, ay sinasabi naman nila walang kredibilidad at walang batayan yung mga sinasabi. Una. Pangalawa, walang motibasyon ang mga taong to. Mga sundalo to nagsilbi sa bayan, nakita nila yung flood control investigation at ngayon nagsasalita sila na ito yung nalaman namin, ito yung nakita namin. Kaya nga, di ba dapat imbestigahan ano ba yung sinasabi nila? Kung ang mga taong to walang motibasyon at wala namang ang katunayan, napapasama pa sila doon sa kanilang ginawa na ngayon may mga kaso sila, umigit kumulang ata 6 o hanggang 8 kaso na ang naisampa laban sa kanila. Maaari silang makulong. Malalaking tao ang kanilang pinagsasalitaan.
Kaya kagulat-gulat itong mangyari. Pero may isang nagchismis na ikinuwento daw nung isa na hindi naman natin alam kung totoo o hindi. Pero ito na, may sampina, iimbestigahan nila. Kaya makikita mo talaga na takot sila sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee at takot na takot sila magsalita. Itong 18 dating kasundaluhan natin. Katunayan, kaya nga pinuspone o nag-lockdown ang Senado at ayaw nilang magkaroon ng hearing bukas dahil hindi lamang sa karagdagang sasabihin ng 18, may 14 pa na magsasalita tungkol dito. Kaya magtataka ka, pilit nilang sinasabi lang, kailangan magtrabaho ang Senado. Yung mayorya hindi pumapasok, yung grupo ni Senate President Alan Cayetano. Pero ngayon nagtatrabaho naman, all of a sudden, NBI na naman na sinasabi may threat at maaaring may kaguluhan sa Senado at dahil dito ay hindi sila magkakaroon ng trabaho. Isasara muna nila ang Senado. Opo, Congressman Mike, nabanggit mo na yung Brave 18 tapos meron pa ang kataga, nabasa ko lang sa sa post ni General Pokis, merong Valiant 14 ba yun? Or Fearless 14, meron pang Valiant 7. Ito bang nababanggit na mga karagdagan na magsisiwalat pa? Ito ba yung mga kasamahan din nila sa pagkakalam nyo po? Yes, Admar. Hindi ko pa sila nakakausap. Hindi ko pa sila nakikita. Ang katunayan, ang nakita ko pa yung 7 na binabanggit noong una pa lang, di ba, 7 ang sinasabing lalabas. At nagulat ako, maaaring nagbigay din ng lakas loob to doon sa ilan nilang kasama. Nakita nila yung 18 at nakita nilang ginigipit yung mga kasamahang nila sundalo. At sila mismo ang nagbolontaryo magsalita pa. Hindi ko alam kung sino sila, kung anong mga sasabihin nila. Pero ang mahalaga dito sa lahat ay handang magbunyag pa at lumabas pa mga tao, mga kasunduluhan dati na magbigay alam kung ano ba talaga itong nangyari. Kailangan natin to, Admar and MJ, tingnan ng kabuuan. Kasi kung titingnan ninyo, ang unang nagsalita ay si Sergeant Orly Gutesa. Sinabi niya, dideliver kami ng pera, may binanggit sa mga detalye, no, kung saan na dinideliver sa mga bahay. Kalaunan, lumabas si Saldico. At nagsalita rin Saldico, sabi niya, totoong lahat ang sinasabi ni Sergeant Gutesa at katunayan may idinagdag pa siya. Ngayon naman, lumabas ang 18. Itong 18 to, sinasabi nila, ito pa, yung mga pinagbigyan namin at ito pa, yung aming nakita. Kaya dahan-dahan lumalabas ang katotohanan pero mapapansin mo, pilit nilang pinipigil, pilit nilang hinihinto, pilit nilang binubusalan yung mga taong gusto magsalita. At itong Blue Ribbon Committee hearing na lang sana ang bihikulo para marinig itong mga kasundaluhan natin na may kaalaman. Pero ayan, katulad ng binanggit ko, ay nung una, nakalimutan kong banggitin ko to, Admar NJ, nagpunta sila doon sa pinatawag ni Senator Raffy Tulfo na Erwin Tulfo na consultative hearing, no? Consultative hearing na yung binanggit nila. Hindi nila siguro inaasahan darating yung mga sundalo. Hindi nila naman inaasahan, marami natin kasama sa Senado, yung nandun sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero biglang pumasok yung 18. Pero minabuti nga, sabi nila, pagpasok namin, pupunta muna kami sa isang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee at nagkataon nandoon si Senator Robin Padilla. Pero alam niyo ba nang nangyari? Nung pumasok pa lang sila, inabot sila ng 1 oras at kalahati bago sila makapasok sa loob ng Senado. May imbitasyon sila pero biglang hinihingan sila ng QR code. Gusto mag-register sila. Nakakagulat kasi imbitasyon nga yun eh. Hindi mo na kailangan ng QR code para doon. Yun ang nangyari. Kaya yung sinasabi lang hindi tupunta, hindi tumuloy. Nako, kitang-kita, nandun sila. 1 kalahating oras magmula doon sa gate sa labas hanggang doon sa lobby, makikita mo pinaghintay sila. Doon lang sila nakakyat at nung pwede na silang bumaba, ayun, hininto na yung Blue Ribbon Committee hearing, yung consultative hearing na patawag ni Senator Erwin Tulfo na kasama si Senator Erwin Gatchalian. Opo, Kung Mike, si MJ po ito. Sir, paano po yun? Sinabi po sa isang panayam o sa isang balita na pag hindi raw dumalo ang Brave 18 sa next hearing, sila raw po ay pahuhuli. Si Senator Ontiveros po nagsabi. Hindi ko na sila maintindihan eh. Nagpunta na nga doon. Alam mo, nung una sabi pa nga nila, kasama ako, nung sinabi na sa social media, pinacheck ko yung imbitasyon kasi ang gusto ko sana, gumawa din ako ng sulat kay Senator Alan Peter Cayetano, kay Alan Cayetano, na paano ba to Senate President? Naguguluhan kami, gusto kong malaman kung anong direction mo since you are the Senate President. So nakita ko yung sulat ni Senate President Alan Cayetano. Sabi niya, hindi yan ang legitimate Blue Ribbon Committee. At basically, sinasabi niya, hindi ko naman kayo pinagbabawalan, pero hindi kayo covered ng rules ng Senado na may ibibigay namin sa isang legal
rules of procedure sa isang legal na hearing na gagawin ng Committee on Blue Ribbon. Nagpunta na nga doon, hindi na pa naman nila pinapasok. Bigla na lang silang nagsabi na hindi na daw tuloy. Parang ang binanggit pa nga dahil nagkagulo daw sa Mindanao. Yung Mindanao, ang aga-agang nangyari yon, nandun na yung mga sundalo. Alam nila na nandun yung mga sundalo dahil informed naman yung committee, informed yung kanyang staff noong Blue Ribbon Committee. Pero yun nga, kung magpapatawag sila, walang problema, pero hindi sila pwedeng mag-contempt dahil hindi sinuway ng 18 Marines ang kanilang panawagan. Hindi sinuway ng Brave 18 ni Atty. Baligod ang kanilang panawagan. Nandun sila. Katunayan, nandun din ako sa labas na kung sakaling mababanggit ang pangalan ko at kailangan papasok din ako. Yung problema, wala naman talagang imbitasyon. So yung sinasabi lang contempt has no basis. The Brave 18 were there. Nandun ang si Atty. Baligod. At anytime, magpatawag sila, a-attend ang kasundaluhan. Opo, sir, kamusta ang moral ng Brave 18? Marami kasing mga retired na nagdududa po sa kanila pong mga testimonya. Meron din po mga opisyal na active na may mga patama din, no, sa social media against them. Anong kanila pong bilang nakakausap po ninyo, sir, yung Brave 18? Alam mo, hindi ko masisisi yung mga tao kung titingnan nila na may politika. Natural nagkakagulo sa Senado, may patawag dito, pupunta dito. And of course, ako mismo, gusto kong linawin to, Admar MJ, ang sinuportahan ko ay si BBM at si Inday Sara. Nauna pa ako kay BBM, nagkaroon silang coalition, sumuporta ako. Pero nung nakita ko yung korupsyon, nagsalita si Sergeant Gutesa, yun ang una at pangunahing lumabas ako at nagsalita nung tinulungan ko si Sergeant Gutesa, ay dyan ako na-involved. Nakita ko yung korupsyon, nakita ko yung mga dokumento, nakita ko yung lahat. Lumabas ang Brave 18, tumutulong din ako. Ang dapat tingnan ng mga kasundulahan, ang aktibo at ang retired. Itong mga sundalong to, sila ba ay magsisinungaling para ipahamak ang kanilang sarili? Pangalawa, nagsasabi ba ng totoo to? Ano ba ang ebidensya na kailangan nating tingnan? Kailangan nating suriin? Kanino ba sila nag-deliver? Ano tong mga perang to? Kaya bago magsalita siguro yung mga retired at yung mga aktibo na siraan sila, ay pakinggan muna nila. Dahil nakasama nila to sa serbisyo. Nakasama nila to bilang mga sundalo. At ang ginawa ng mga sundalong to para ilabas ang kanilang sarili, ipahamak ang kanilang sarili, magkaroon ng problema ang seguridad nila at ang kanilang pamilya. Nasa ngayon may mga kaso pa sila at kailangan pa nilang gastusan sa kanilang sarili para sa mga kaso, kailangan nilang magtago para sa kanilang seguridad, ay isang malaking bagay na kailangan nating bigyang halaga. Ang pagsasalita nila, kailangan imbestigahan. Kailangan yung mga nagsalita, i-test nila. Tingnan nila kung ano ang mga integridad, kung ano ang mga pagsisinungaling. Wala nga nagtanong wala nga humarap sa kanila. At nung may pagkakataon sana na yung sinasabing kabilang grupo na nagsasabing kargador sila, harap sila, sila mismo naghuminto. Alam nila na nandun sa Senado at pwede nilang tanungin. Hindi natatakot ang mga sundalong to, wala silang tinatago at nakikita nyo naman sa mismong pananalita nila. Yung ang binidyo ko nga, pinost ko doon sa page ko Sabi ko nga, scripted daw itong mga sinasabi nyo. Sabi nga nung isang sundalo, Sir, hindi na namin kailangan basahin yung affidavit para sabihin namin kung ano yung nalalaman namin. Opo, kung Mike, marami kasi sa mga netizens ang nagtatanong, no, kung possible po ba, kasi may momentum na raw po yung Blue Ribbon hearing version ng Cayetano Block. Sinusundan po nila ang kasunod. Meron po bang possibility or allowed po ba, based po sa inyong karanasan sa Kongreso, na magsagawa po ng pagdinig outside the Senate premises? Sir? Yes, MJ, pwede yan gawin. And nasa rules naman yan ng House of Representatives at nasa rules yan ng Senate of the Republic of the Philippines. Meron silang kakayahan at pwede lang gawin yan, no? Of course, with the approval of the Speaker of the House and in the Senate, yung Senate President. Pwede nilang isagawa yan kahit saan. Kaya nga lang, nagkabiglaan siguro dahil biglang nagtawag ng lockdown 2 araw. Kahapon lang ata, nung isang araw, nung Lunes, nagkaroon ng panawagan and kailangan nilang i-prepare kung saan na pwedeng venue, ano yung kailangan ng mga sound system, ano yung kailangan ng pag-aayos sa lugar na yun, yung pagre-record doon sa magiging proseso. Itong lahat ginagawa ng preparasyon, but they can do it. The Senate can do it, the Blue Ribbon Committee can do it, and sa tingin ko naman, pwede itong maisayos sa lalong madaling panahon. Pero ang narinig ko,
batay sa pakipag-usap ko kay Senator Dante Marcoleta, sabi nga niya, tatakbo lang kami sandali sa Mindanao, gagawa namin ng kung ano man yung paraan na makatulong sila. And pagkatapos po siguro nito, kasi pag Friday wala naman silang session, ay magpaplano naman kung ano yung mga pwedeng isagawa under the leadership of Senate President Alan Cayetano. Opo, sir, meron kayong access kay former Speaker Martin Romualdez kasi alam mo naman, nagko-cover kami ng eleksyon. Meron pang feelers na itong si former Speaker Martin Romualdez, yung mga Bersamin, former Budget Secretary Amina Pangandaman, maimbitahan at dadalo po sa pagdinig at kung mangyari man po ang ikalawang pagdinig ng Cayetano Blue Ribbon Committee, ililitaw po ba via Zoom itong si resigned Congressman Zaldico? MJ, sa mga katanungan yan, syempre ang Blue Ribbon Committee, pwede silang imbitahan. Wala pa dun sa unang imbitasyon na nakita ko at hindi nga, at pwede pa lang ituloy yung pagtatanong dun sa 18 at kung dadalo pa yung 14 na magsasalita. Kung ang katanungan ay pwede ba silang imbitahan, pwede. Kung hindi sila attend, pwede ba silang magkaroon ng pagkilos ang Senado para puwersahin silang umattend, pwede rin. Yung contempt of the Senate Blue Ribbon Committee, pwede nilang gamitin din para dyan. So yung pag-attend, kayang-kaya kasi yung parliamentary courtesy na binabanggit na sa Kongreso, katulad si Speaker Martin Romualdez sa isang congressman, ayun naman ay tradition lamang. Pero katulad nitong ganitong klaseng kalaking kaso, ganitong klaseng nakita nating korupsyon, ay maaari talaga silang imbitahan si Speaker Martin Romualdez, yung mga nabanggit mo, E.S. Bersamin, ang kanyang apo na si Adrian Bersamin, Secretary Amina Pangandaman, si Traigib Olaybar, si Mark Teksay, no, si John Paul Estrada, pwede talagang imbitahin ang mga yan. Si Manny Bonoan, hindi pa siya natapos nung huling paglabas niya sa Senate Blue Ribbon Committee at bagamat may kaso rin siya o nasa hospital arrest, kung papayagan ng doktor ay pwede rin ipatawag ng Senado para magsalita. Ito ang maganda sa Blue Ribbon Committee ngayon, na alam niya talaga yung mga issue na dapat niyang imbestigahan at alam niya yung kanyang mga kailangang ipatawag na tao. Higit sa lahat, alam din niya pwede niyang gamitin ang kapangyarihan ng komite para puwersahin, no? Para puwersahin na humarap ang mga taong to at magsalita doon sa kanilang nalalaman. Pangalawa, yung sinasabi ngayon ng 18 Marines na individual na binabanggit nila sa komite, yun ay under oath. At ito'y magagamit mismo na dokumento para mag-file ng mga kaso kung sino man ang mga nababanggit doon sa kanilang pagtatanong at batay doon sa kanilang affidavit. Kasi ang affidavit nila, isang malaking kwento general affidavit na kung saan may mga iba't iba silang mga eksperyensa o mga kaganapan o kasaysayan ng pagdideliver ng pera. Pero batay doon sa mga pagtatanong, lumalabas ngayon yung individual na mga kwento ng bawat sundalo tungkol dito sa delivery ng pera. At ang pinakamaganda nga dyan para mabuo ng kwento, katulad na banggit ko kanina, ay yung salita ni Zaldico. Dalawang solusyon. Si Zaldico pwedeng umattend via Zoom kung papayagan ito ng komite, o kahit hindi siya lumabas, magkaroon lang ng i-apostil niya yung kanyang binabanggit o yung kanyang mga sinabi doon sa kanyang video message. Pero alam mo, Admar, MJ, maging ang ombudsman, yung video message na ginamit na nga nila kahit na hindi opisyal na ipinasok sa Blue Ribbon Committee. Pero ako, mas kampante ako kung mailalagay natin ng opisyal yung dokumento o di kaya ay payagan siya mismo na mag-zoom ng Blue Ribbon Committee at maghayag si Congressman Zaldico sa kanyang nalalaman. Opo, magandang gabi pala sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Pinatatanong po nila, Kong Mike, kung kayo po ba'y naniniwala na hanggang kay Martin Romualdez lang ang issue? Siya po bang ulo talaga? Alam mo naman, MJ, una ako nagsalita tungkol dyan. Sinasabi ko na yung mastermind noong paman. And ang maganda lang kasi, syempre, itong ang unang nagsalita dyan ay si Zaldico. Ang sabi niya, nagbigay ng 100 billion insertion si Pangulong Bongbong Marcos. At doon binanggit niya na nag-deliver siya ng 25 billion pesos. At dito nga, nagsalita naman si Senator Ping Lacson, sabi niya, hindi yan totoo. Ang nagsalita dyan ay si Yusek Bernardo. At ang kumuha ng pera ay si E.S. Bersamin, kasama si Secretary Pangandaman, yung 8 billion pesos. Na ang kumuha at ang deliver ay si Traigib Olaybar at si Adrian Bersamin. Kaya ito yung maganda, malaman natin itong mga kwentong to. Pero ang sinasabi ko nga, kung mabubuo natin lahat yan sa komite, ay makikita natin ang buong kwento. Kung yung sinasabing mastermind, sinabi na po yan ni Zaldico, nagsalita na rin ba ako dyan, nagsalita na rin dyan sila Egay Irise, no? Ng mga bagay na to,
tingnan po natin kung ano lalabas sa Blue Ribbon Committee. Opo, bago lang ulit si partner Mar, Kong Mike, ito bang si Congressman Leviste, ito ba may mga feeler, sir, na dadalo sa Blue Ribbon ng Cayetano Block? Si Congressman Lian Libiste, pwede naman siya magsalita dahil may mga hawak naman siyang files tungkol dyan. At kung dati nabanggit na yung pag-uusap nila ni Yusek Adrian Bersamin. Pero hindi naman tingin ko kailangan pang hilahin pa si Congressman Libiste kung si Adrian Bersamin mismo ang maipapatawag. At kung maitatanong sa kanya yung mga lumabas na issue dati dyan sa Kongreso na mga binabanggit na mga dokumento, text messages. So, critical dyan si Adrian Bersamin kasi ang mangyari kay Lian, kinikwento lang niya yung pinakita sa kanya at narinig niya. Pero palagay ko, pag si Adrian mismo ang lumabas, makikita natin, malalaman natin direkta doon sa taong involved. Congressman, siguro bilang panghuli, mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan po. Well, alam mo, Admar, dito sa sitwasyon natin sa ngayon, gumagalaw naman pero nakakalungkot. Dahil ang tagal nating hintay. Magmula nagsalita ang 18 Marines noong Marso, kung di ako nagkakamali, no? March, April, May, June, July. Ilang buwan na magmula nung sila yung nagsalita. Ngayon lang natin naririnig, opisyal, doon sila sa Senado. At napakahirap pa nung nangyari, nung pagpasok pa lang namin, nagkaroon pa ng harangan, ayaw nilang papasukin doon pa lang sa unang gate ng Senado, na magugulat ka talaga, no? At nakakapagtaka. Bakit ganito? Yung away sa Senado, binanggit ko na yan, hindi yan away tungkol sa yung Senate presidency, tungkol sa impeachment. Hindi yan away tungkol doon sa sinasabi lang Constitutional Constituent Assembly. Ang away talaga yung Blue Ribbon Committee. Yung katotohanan, ayaw nilang lumabas. Yung katotohanan, ayaw nilang malaman ng taong bayan. Kaya nananawagan po ako, nagpapasalamat muna ako sa inyo, no? Admar, MJ, sa inyong patuloy na paglabas doon sa katotohanan dito sa ating bansa. Alam mo, ang SMNI, napakalaking serbisyo sa taong bayan. Dahil kung mapapansin mo, kung minsan sa mainstream media, nag-iiba yung kwento nag-iiba yung mga lumalabas na anggulo. Pero sa SMNI, malinaw. Kung ano yung lumabas, kung ano yung nakita, kung ano yung narinig, yun lamang lumalabas. At yun lamang katotohanan. Nagpapasalamat ako at hiningan ko rin ng tulong ng taong bayan. Patuloy po nating suportahan ang ating mga 18 Marines. Tulungan niyo po sila na mailabas ang katotohanan. At tulungan din po natin itong programa ng ang istasyon ng SMNI. Dahil isa po ito sa mga naglalabas talaga ng katotohanan, naglalabas kung ano yung mga kwento na dapat malaman ng taong bayan. Kailangan po nating malaman ang pinakamalawak, pinakamalaking korupsyon na naganap sa ating bayan. Hindi na lang po ako nagsasabi niyan. Senate President Alan Cayetano sinabi na niya, si Senator Marcoleta sinabi na niya, pag hindi natin inayos ang kasong ito, pag hindi natin nalaman ang katotohanan at hindi natin naparusahan ang mga dapat parusahan at hindi natin naisoli yung pera na ninako sa bayan, kawawa na po ang ating bansa.